Praise God, purihin ko ang Panginoon. Magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Pwede bang i-type natin sa comment section, God is good all the time and all the time God is good. We praise God for every Sunday services na atin pong kinakandak via online. Naniniwala po ako na yung ating pong mga online services ay nagiging pagpapala po sa atin. At naniniwala po ako na ito po ay ginagamit ng ating Panginoon para ma-encourage tayo, ma-enlighten tayo, magkaroon tayo ng direction, maitama yung ating pagkakamali at ultimately no, magkaroon tayo ng salvation sa ating pong mga buhay. Right now, bago tayo mag-start, I want you to tag the person na naiisip mo na kinakailangan niya ng mga bagay na naranasan mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Because today we're gonna end our series with a bang. No, yung ating pong series for the month of October, we've been talking about this, yung pong I owe you one. Yan po ay patungkol sa pasasalamat sa ating Panginoon, pasasalamat sa mga tao na ginagamit ni Lord para po tayo ay, alam mo yon, mas maging kawangis ng ating Panginoon. May mga taong ginagamit si Lord para mapunta tayo sa kabutihan, para makagawa tayo ng mabuti, makapag-decision tayo ng mabuti. At pinag-usapan po natin yun for the last few weeks. And right now, magkakaroon po tayo ng ating series break. At ngayon pa lamang, gusto ko po samahan niyo po ako sa ating series break entitled Beyond Measure. Napakaganda po ng ating pag-uusapan, yung beyond measure. Pag-uusapan po natin yung hugeness, no, yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung pag-ibig, yung bigat, yung laki, yung tibay ng pagmamahal ng ating Panginoon. At ito pong pagmamahal ng ating Panginoon ay beyond measure. Everybody type that in the chat, beyond measure. Pag sinabi pong beyond measure, hindi po ito masusukat. Kumbaga sa measurement ng tape measure, wala doon, hindi sapat kung ano man yung klaseng measurement na ginagamit mo para masukat yung bahay mo, yung bewang mo, magagamit mo yun eh. Kaya eh, pero yung pag-ibig ng Panginoon, hindi natin ito masusukat. And naniniwala po ako that once you've tasted and experienced the love of Christ in your life, you will never be the same again. And ngayon po napakaganda ng pag-uusapan natin, ano. Ang tanong ko muna po ngayon sa umaga pong ito, sa hapon, sa tanghali, depende anong oras ka po nanonood. Tanungin po kita, who are you? Sino ka ba talaga? Natanong mo na po ba yun? Oo nga, no, sino ako? At isa yan sa pinaka magandang tanong na dapat po natin tinatanong. At naniniwala ako masasagot naman natin yan kasi ang pinaka may authority na magpakilala ka kung sino ka ngayon, eh syempre bukod kay Lord, ultimately si Lord ang makakapagpakilala sa iyo sa ibang tao. No, kung meron may pinaka may authority o nakakakilala sa iyo bukod kay Lord, wala nang iba kundi ikaw mismo. Syempre, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo eh. Kaya nga pag nag-a-apply tayo, tell me something about yourself. Yan. Napaka-importante po ng pagkakakilala natin sa ating sarili. Dahil kapag kakilala natin ang ating mga sarili, mas naipapakilala natin ng maayos sa ibang tao yung ating mga sarili. Kasi mahirap magpakilala, mahihirapan kang ipakilala kung sino ka. Kung hindi mo naman kilala kung sino ka, ano pangalan ng tatay mo, ng nanay mo, saan ka nag-aral, saan ka isinilang. Likewise din po, ganun din sa ating pong Panginoon. Kung meron man pong pinakatamang tao o alam mo yun, pinakatama na isang magpapakilala kay Jesus, wala nang iba kundi siya mismo. Why? Kasi sa panahon po ngayon ay iba't ibang klase yung mga ipinapakilalang Jesus na mga religion po na nakapalibot po sa atin. Pero ang malaking katanungan, sino nga ba si Jesus according to himself? Sino ba talaga si Jesus? O pag-uusapan po natin sa umaga, tanghali, gabi, sa araw na ito, kung sino ba si Jesus, paano niya ipinakilala ang kanyang sarili sa isang mama na nagangalang Apostol Pablo. And right now, gusto ko pong tignan natin yung storya na ito sa Acts chapter 26, verse 15 through 18. Mga gawa 26, no? Chapter 15 hanggang 18. 15 hanggang 18. Yan. Tignan po natin ito and then I'll explain the context. Sabi po ng verse 15, then I asked, who are you, Lord? Pwede rin, who are you, Lord? Sabi ng verse 15, I am Jesus whom you are persecuting, the Lord replied. Verse 17, now get up
and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. Sabi po ng verse 17, I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them. Verse 18, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Konting background lang muna tayo. Alam niyo po, after na ma-custody, no, pagkakakulong ni Apostle Paul for 2 years, ngayon na naman ay hinaras na naman siya ng Sanhedrin, ng mga pare, yung mga religious leaders na gusto siyang patayin. Ay, by the way, itong mga religious leaders na kasama ni Apostle na pumo-persecute kay Apostle Paul, itong mga religious leaders na ito na gustong pumatay kay Apostle Paul, ito yung mga religious leaders na kasama niya dati na pumo-persecute at pumapatay ng mga Christians, mga nagpapakulong sa Christians. So itong si Apostle Paul ay gusto siyang patayin ngayon ng dati niya mga kasama kasi na-convert nga po yung kanyang puso from hating and alam mo yun, killing Christians to loving and discipling Christians, sharing the word of God. So si Paul, dahil gusto siyang patayin itong mga ng Sanhedrin na to, ng mga religious leaders, mag-a-appeal siya kay Caesar sa Roma. Kaya lang, bago siya mag-appear, para, alam mo yun, mag-appeal, magbigay ng appeal ng kanyang side. Bakit ba kasi nagtataka sila? Bakit ba kasi gusto kong patayin yan? Ano ba kasing kasalanan mo? Ano bang kaso mo? So bago siya pumunta ng Rome, ang ginawa niya, pumunta muna siya, nagkaroon siya ng trial before King Agrippa. Okay, paliwanag ko sa inyo yan. Si King Agrippa, remember, itong si King Agrippa, ito ay hari at si Paul haharap siya, nagsasalita siya dito yung binasa nating verse mula 15 hanggang 18, nagsasalita siya kay King Agrippa, sa harapan ni King Agrippa at ikinikwento niya kung paano siya na-convert. Now, remember, itong si King Agrippa, nakaharap si Paul kay King Agrippa na great-grandfather. Okay? Yung great-grandfather nito ni King Agrippa na si King Herod, yun yung Herod na gustong pumatay kay baby Jesus. Kaya nga 'di ba, nung sinilang si Jesus Christ sa Bethlehem, ay hindi ito tumagal doon, pumunta sila ng Egypt, tapos nung namatay na itong great-grandfather, ibig sabihin tatay ng lolo ni King Agrippa, si King Herod, ay bumalik sila, kaya lang ng Jerusalem, kaya lang diretso na sila ng Galilee, sa region of Galilee, sa town of Nazareth na sila tumira, doon na siya pinalaki. Now, itong grandfather naman ni King Agrippa ay yung nagpugot ng ulo kay John the Baptist. Yan, yung nagpapugot ng ulo. Tapos yung tatay naman ito ni King Agrippa, yun naman yung nagpumatay sa kay Apostle James. Now imagine mo, kaharap ngayon ni Apostle Paul ang lineage, ang lahi ng mga galit dito sa mga servant of God. So, nasa harapan si Apostle Paul ni King Agrippa, tapos sinasabi niya yung kanyang full account, yung nangyari. Sige nga, sabihin mo nga sa akin anong nangyari doon sa road sa Damascus, yung Acts chapter 8 and Acts chapter 9, kinikwento ngayon ni Paul. Ito yung full details. Tignan niyo saglit yung verse 1. Sabi ng verse 1, then Agrippa said to Paul, sabi niya, go ahead, tell us your story. Sabi ni King Agrippa, sige. Sabihin mo yung storya mo. So Paul with many gestures present defense, sabi niya, kasi nagtataka sila, bakit pinapapatay ka? O bakit pag gusto kong patayin, galit na galit sa yung mga pariseo, yung mga pari. Sabi ng verse 2, I am fortunate, King Agrippa, he began, to be able to present my answer before you, for I know you are an expert on Jewish laws and customs. Now, please listen patiently. Now, dito, kung babasahin nyo onwards, hindi na natin itutuloy-tuloy yan. Sabi niya, present ni Apostle Paul yung kanyang mga credentials na siya ay isang Hudyo, na isa siyang scholar, na isa siyang Roman citizen, na isa siyang by the way, sinabi ni Paul diyan na isa siyang devoted na Pharisee, anak siya ng isang Pharisee at trained Gamaliel na isa ring napakagaling na rabay pagdating sa Jewish law.
At imagine niyo, religious talaga tong si Apostle Paul. So basically, sinabi niya yung kanyang credentials. Sa storya na yan, yung kanyang credentials, tandaan nito, yung kanyang conversion, paano siya na-convert, at yung kanyang commission. Tatlong sipo yun. Credentials, conversion, and commission. Sino si Paul dati? Paano siya na-convert at paano siya kinomission ng ating Panginoon? Now, tingnan niyo ito saglit, no? Habang sinasabi niya, ganito siya, religious, sumasamba siya sa Diyos, kaya lang pinipersecute niya yung mga Christians, pwede pala, aral to, scholar ito. Pwede palang nag-aaral ka patungkol kay Lord, pero hindi mo talaga kilala si Lord? Uy, magandang tanong yun, Pastor. Pwede palang nangangaral ka patungkol kay Lord, pero hindi mo pa talaga kilala si Lord. Pwede palang naglilingkod. Si Apostle Paul, he was thinking that he was serving God all his life. Pero nung na-encounter niya yung Kristo, na kanyang pinopersecute, nagbago yung kanyang perspective patungkol sa religion nung nagkaroon siya ng encounter kay Jesus at nagkaroon siya ng relationship kay Jesus. So posible pa lang nag-aaral, nangangaral at naglilingkod ka sa Panginoon pero hindi mo pa pala siya kilala. Now, ano pwede natin matutunan dito? Pwede palang uma-attend ka lagi ng online service, pwede palang life group leader ka na, pwede palang sinasabi mong Christian ka na, pwede palang uma-attend ka na ng church, whether physical or virtual, pwede palang nagbibigay ka na, pwede palang nagdi-devotion ka na, pero hindi mo pa talaga kilala yung Diyos sa Bible. Kaya si Paul, kinakailangan niyang i-rediscover who really God is. Kaya nga sabi niya sa verse 15 sa NIV, "Then I ask, who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting. Who are you? Lord, ikaw ba yan?" Sabi ni Jesus, I am Jesus. Ako si Jesus na iyong inuusig. The Lord replied, now get up and stand on your feet. Now, you have to think of this, na itong word na Lord sa Griego ay salitang kurios, na ang ibig sabihin ay supreme in authority. Ibig sabihin yan controller, ibig sabihin yan God, ibig sabihin master. So nung sinabi niya, who are you, master? Who are you, Lord? Who are you, kurios? Sa Griego, who are you, God? Who are you, master? Who are you? Supreme in authority. Parang ganun ang ibig sabihin ni Apostle Paul. So sinabi ni Jesus, ako si Jesus, yung pinipersecute mo. Now listen, yung statement na yun ni Jesus na narinig ni Apostle Paul, ang nagpabago ng kanyang pananaw patungkol sa Christianity. Nagbabago ng kanyang pananaw patungkol sa religion. Na papihila, all my life, inaaral ko yung scripture. All my life, tinuturuan ako patungkol sa Diyos. Tapos hindi ko pa pala kilala yung ating Panginoon. So, napaka-importanteng maunawaan natin na realize ni Paul, pambihira, yung pinipersecute ko, yun pala, yung tama. Imagine mo, nasubukan mo na ba yun yung dati? Ano? Church? Ano? Christian? Buti nga sa inyo. Dapat sa inyo ganyan. Yung dating inaaway mo, pambihira, yung pala, hindi mo pala dapat inaaway kasi kakampi mo siya. Now, sino itong Diyos na ito? Sino itong Kurios na ito na sinasabi ni Apostle Paul na na-encounter niya at ngayon ay pinaglilingkuran niya at yung kanyang pangalan na Hesukristo ang kanyang sinasamba? Now, ano yung implications nito para sa atin? Yan ang million-dollar question sa mga sandali pong ito. Who is Jesus according to himself? Yan, pakitype nga sa comment section. Jesus. Sino ba itong Jesus na ito according sa kanya? Walang ibang pwedeng magpakilala at pwede tayong matanong kung sino ba si Jesus kundi siya. At wala tayong ibang source kundi yung kanyang salita. Now, tignan natin saglit. Itong verse 16. Sabi, but rise and stand on your feet, for I have appeared. Pakitype sa comment section. Appeared. Magkaiba yan doon sa appear. Iba yun. Appear. Yun. Ito appeared. Nagpakita. Ni-reveal niya yung kanyang sarili. I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Type that in the chat, reveal. So ito pong napakagandang verse na ito. Sino si Jesus Christ? Ayon kay Jesus Christ mismo, number 1, Jesus is a revealer. Pwede bang type natin sa comment section, revealer? Sabi ng salita ng Diyos, revealed. Ni-reveal ni Jesus kung sino siya at nagpakita si Jesus kay Paul para sa isang purpose. Now, itong revealed, you have to realize this. You have to understand and you have to know this, na itong salitang appeared
at saka reveal, parehas po yan ng Greek word na ginamit na harawu, na ang ibig sabihin, to reveal oneself, to make something known to human by a divine or supernatural means. Ano yung una nating pwedeng matutunan dito? Jesus is a revealer. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Jesus loves to reveal Himself. Gustong-gusto ng ating Panginoon na ipakilala ang kanyang sarili. Kay Apostle Paul, ipinakilala ni Jesus Christ ang kanyang sarili kasi merong purpose. Now, hindi ipapakilala ni Jesus Christ ang sarili niya sa iyo ngayon nang walang purpose, hindi trip-trip lang. Every time na nagpapakita at nagpapakilala at nire-reveal ni God ang kanyang sarili sa Bible, whether ito ay nasa Old or nasa New Testament, it has a purpose. Everybody type that in the chat, purpose. Kaya nga 'di ba sabi sa verse, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose. May layunin. Now, ang tanong, paano ba nire-reveal? Oh, Pastor, gusto ko ma-experience yan. Yung, posible pa ba yan? Yung na nakita ni Apostle Paul si Jesus? Posible. Pero paano nga ba yung mga paraan na pag-reveal ni God ng kanyang sarili sa humanity? Paano nire-reveal ni God yung kanyang sarili? Meron pong dalawang paraan, general at special. Pwede bang type natin general at special? Pag sinabi pong general revelation or yung isa, special revelation, parang ganito po yan. Pag sinabi pong general revelation, ipinapakita ni Jesus o ni God yung kanyang sarili sa pamamagitan ng nature. Kaya wala kang excuse. Hindi, walang Diyos. Hindi ko naman nakikita walang Diyos. Talaga ba? Hindi mo siya nakikita, pero pinapakita niya kung sino siya sa pamamagitan ng nature. Kaya every time na meron kang yung relationship goal, pupunta kayo sa iba't ibang lugar, ang ganda ng stars, ang ganda ng mga puno, ang ganda ng pagkakagawa ng dagat, white sand, nire-reveal ni God kung sino siya sa pamamagitan ng nature. Pangalawa, nire-reveal ni God yung kanyang sarili sa pamamagitan ng providence. Pakisabi providence. Pag sinabing providence, pagpo-provide ni Lord sa lahat ng tao, whether ikaw ay Christian ang religion mo or ikaw ay iba ang religion mo, whether naniniwala ka sa Diyos o hindi, whether gusto mong gumawa ng mabuti o puro masasama lang ang ginagawa mo, whether ikaw ay nangungopya o hindi mo mahal ang magulang mo o mahal na mahal mo ang magulang mo, whether nagtatrabaho ka o hindi, whether ikaw ay terorista o hindi, whether ikaw ay pro or anti-government o hindi, lahat po may providence. Ano yung providence na yung pastor? Nire-reveal ni Lord ang kanyang sarili sa pamamagitan ng providence. Ano yun? Lahat ng tao nauulanan. Lahat ng tao inhale at exhale ng hangin. That's providence. Pangatlo, conscience. Inire-reveal ni God ang kanyang sarili by nature, sa providence, and conscience. Now, yung special revelation naman, nire-reveal naman ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus Christ at sa pamamagitan ng Scripture. Si Jesus Christ yung living word at yung Bible naman yung written word. Now, paano ko ma-encounter si Jesus? Siyempre, mag-pray ka. Pangalawa, basahin mo kanyang salita. If you want to know the God of the Bible, read the Bible. If you want to know the Jesus of the Bible, read the Bible. Now, bakit ba ni-reveal ni God yung kanyang sarili kay Apostle Paul? Tignan nyo. Una, ni-reveal yun because God wants Apostle Paul, number one, to serve Him. Pakitype nga sa comment section, to serve Him. Bakit ini-reveal ni God o ni Jesus ang kanyang sarili kay Apostle Paul? Una, because God, or to be specific, Jesus, wants the Apostle Paul to serve Him. Imaginein mo yung inaaway mo dati. Sabi ng Bible, but rise, stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose. Now, si Jesus Christ, nire-reveal yung kanyang sarili para pagsilbihan natin siya. Pakitype nga ulit sa comment section, serve, serve, serve. Tatlo. Serve, serve, serve. Marami kasi sa ating mga Christians, akala lang natin, ang mindset natin, si Jesus Christ, Lord and Savior. Si Jesus Christ, Savior. Si Jesus Christ yung nagligtas. Lalong-lalo na mga Pinoy, sanay tayo, lalong-lalo na pag mahal na araw, nagre-reflect ka, self-reflect. Alam mo naman na si Jesus Christ tagapagligtas eh. Pero maraming mga Filipinos, they knew from the very beginning that Jesus Christ is the Savior, but they don't want to live their lives being Christ as their Lord. Yung
Mamuhay ka na Savior. Gusto mo yun eh. Pero yung pagiging Lord ni Jesus Christ sa buhay mo, parang ayaw ng mga taong yun. Remember, listen to this. Jesus is our personal Savior. But we are also His personal servant. Let me just repeat it. Jesus is our personal Savior, but we are also His personal servant. Kapag ka naging Christian ka, kinig mo na Christian ka, hindi ka lang na-save para lang maligtas at pumuntang langit. We must serve Christ. We are saved to serve Christ and other people. Ulitin ko, we are saved to serve. We are saved to serve Christ and other people. Hindi pwedeng save ka pero hindi ka nagsiserve. Ang tunay na save, magsiserve yan. Ang tunay na naligtas, meron niyang life of generosity. Gusto kong makatulong sa katawan ni Kristo. Gusto kong makagawa ng mabuti. Gusto kong ma-share ang gospel ni Jesus Christ. Remember, iniligtas ka dahil may purpose. Una, to serve Him. Hindi ka niligtas ni Lord para lang basta mapunta ng langit. Although that's good, okay yun. Masarap yun. Pero may gagawin ka. Una, to serve Him. Kaya, the moment na na-save ka, mag-serve ka. Yan ang tanong mo, save ba talaga ako? Paano mo malalaman kung isang tao ay saved? May heart to serve. Pangalawa, bakit ni-reveal ni God ang kanyang sarili kay Apostle Paul? Because God wants the Apostle Paul to seek Him. Una, serve Him. Pangalawa, seek Him. Sabi ng verse 16, you must also tell them that I will show myself to you again. So, pinakita ko sarili ko sa iyo pero papakita ko ulit. So, hindi porkit pinakita ni Jesus yung kanyang sarili kay Apostle Paul, hindi niya na ipapakita in the future. Ibig sabihin, ang pagkakakilala ng isang tao, kagaya ng pagkakakilala ni Apostle Paul kay Jesus, ay hindi one-time event. Ito ay progressive. Pakisabi nga progressive. Type na rin the chat, progressive. Ang pagkakakilala kay Lord, ang pagkakaroon ng relationship kay Lord ay hindi one-time event lang yan. Dapat may progression, dapat may growth. Dapat lumalago po ang relationship natin sa Lord habang nire-reveal niya yung sarili natin on a day-to-day basis. Iba naman sa atin, nakapag-life retreat lang, ayaw na magpatuloy. Nakapag-right start lang, ayaw na magpatuloy. Naka-attend lang one time, nabunutan ako, pastor, ng tinik nung one time akong umattend dyan. O tapos, yung ginawa mo? Tapos wala na po. Kasi akala nila, si Lord waiter lang. Akala ng mga Christian o ng mga umaattend na tiga ano lang, tiga solve lang ng problema si Lord. Tapos pag wala na akong problema, balik na ulit ako sa dati kong ginagawa. Hindi po yun. Kapag ikaw ay nagkaroon ng personal relationship kay Jesus, dapat yan tuloy-tuloy. That is why it is very important for us to know the spiritual discipline na meron dapat ang isang Christian. Kaya meron po tayong PLDT. Pakitype nga sa comment section, PLDT. Kapag ka may PLDT ka, meron kang tamang connection. I'm not talking about yung PLDT sa internet, kundi yung P, prayer, yung L, yung life group at yung Lord's Day. If you want to know Christ, if you want to seek Christ deeper and deeper, para ka rin nag-asawa yan, nag-girlfriend, para ka nag-girlfriend, nag-asawa at pumasok sa isang relationship, yung bang sinagot ka ng girlfriend mo, naging kayo ng asawa mo, kinasal kayo, tinigilan mo na siya makilala? No. Araw-araw, gabi-gabi. Lalo mo siya dapat kinikilala. Ganon din sa ating Panginoon. Paano ako, pastor, mag-grow sa aking relationship sa ating Panginoon? Kasi revealer pala si Christ. Una, prayer. Pangalawa, yung L, life group and Lord's Day. Bakit dapat LL yan ah? L lang, bakit? Kasi hindi mo pwedeng paghiwalayin yung life group and Lord's Day. Hindi pwedeng Christian ka nagla-life group ka tapos hindi ka umaattend ng Sunday service. Hindi pwedeng umaattend ka ng church tapos wala kang life group. Kinakailangan pagsabayin mo yan para mamayagpag ang iyong spiritual life, ang iyong Christian life. Letter D, devotion. Tapos T, yung training. Hindi dapat tayo humihinto sa pagtitrain. Kaya napaka-importante ng verse na ito kasi si Apostle Paul, yes, ni-reveal ni Christ yung kanyang sarili kay Apostle Paul, pero it doesn't stop there. Kailangan ma-maintain ni Paul yung kanyang growing o yung kanyang relationship sa ating Panginoon because may mga ipapakita pa sa future si Jesus Christ sa kanya. Kaya nga sabi ng NLT, what I will show you in the future. Sabi niya ganyan, now get to your feet, for I have appeared to you to appoint you as my servant and witness.
Hindi ka lang pala servant, witness pa. You are to tell the world what you have seen and what I will show you in the future. Tandaan ang relationship sa ating Panginoon. Hindi lang may present, dapat may future din tayo. Kaya marami sa atin, marami pang gustong ipagawa si Lord, kaya lang huminto na. Sayang yung talent, sayang yung skills, sayang yung potential. Bakit hindi na nagamit? Kasi present lang eh. Akala niya pagiging Christian present lang at hindi na yung future. Ang dami mo pa dapat malalaman, matututunan at mababago sa'yo kung nakinig ka lang dun pa na meron pang future, na meron pa dapat progress. Kaya don't stop listening to the Word of God. Jesus will never stop revealing Himself to you on a daily basis. Maniwala ka, even yung problemang pinagdadaanan mo ngayon, yung challenge na pinagdadaanan mo ngayon, yung difficulties na pinagdadaanan mo ngayon, financially, relationally, emotionally, sa iyong kalusugan, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong negosyo, sa lahat ng pinagdadaanan mo, tandaan mo yan. Jesus will never stop revealing Himself to you, and He is using your circumstances, your trouble, your challenges, your difficulties for you to know Him better. Don't stop learning. Don't stop reading the Bible. Don't stop listening to God's Word. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Grabe, napakaganda. Point number 1 pa lang yan. Una, nire-reveal ni God ang kanyang sarili. Pangalawa, verse 17. Kanina 16, ngayon 17. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. Una, Jesus Christ is a revealer. Pangalawa, sino si Jesus? According to Himself, Jesus is a rescuer. Come on, type that in the chat, rescuer. Una, revealer. Nire-reveal niya yung kanyang sarili. Para ano? Para isik natin siya lalo. Kasi on a daily basis, we need to grow our relationship with Christ. We need to build our spiritual muscle, spiritual faith. O yung ating pananampalataya, kinakailangan lumago. Pangalawa, we need to serve Him. Ba't ni-reveal ni Christ yung kanyang sarili sa mundo? Para ma-save, para mag-serve sa Kanya, para marami pang maligtas. Pangalawa naman, ito yun, rescuer din siya. Kaya ni-reveal ni Christ ang kanyang sarili para iligtas ka. Why? Because we are all sinners, bound to hell. Lahat po tayo, whether anong religion mo, lahat po tayo papunta ng impyerno dahil po tayo lahat makasalanan. At hanggat hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, hindi natin sinusuko yung ating buhay sa Kanya, we're not putting our faith in Him, we are bound to hell. But the moment you admit that you're a sinner and put your faith in Christ, doon sa kanyang ginawa sa cross, that's the moment you will be saved. So si Jesus Christ, rescuer po siya. Inireveal ng Bible na siya po ay Savior. Pag sinabi pong rescue na, lalabas ang definition natin dyan, rescue means to save something or someone from danger. I want you to realize that we are all in danger. Yang nakikinig na yan, endangered species yan. Pwede tayong mamatay anytime, pwede tayong malagutan ng hininga, pwede tayong maaksidente, magkaroon ng malubhang sakit, and we need a savior. Kung ang ultimate problem natin ay finances, nagpadala siguro si Lord ng mga magpapautang o financial advisors. Kung ang ultimate problem natin ay physical health, malamang ang pinadala ni Lord maraming doktor, although importante yon. Kung ang ultimate problem natin ay technology, malamang nagpadala si Lord ng marami pang IT galing sa langit. But our ultimate problem is sin. That's why we need a Savior. Alam niyo po ba mahilig si Lord mag-rescue? 15 years ago, I was able to be rescued by the saving grace of Christ when Christ found me. When I receive Christ as my Lord and Savior, when I admit that I'm a sinner, ako po ay isang makasalanan at hanggang ngayon nagkakasala pa rin pero hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. 15 years ago, I was a drunkard, I was a drug addict, I was a drug user. Ang gulo po ng buhay ko, walang direksyon. Hindi ko alam kung makakagraduate pa ako o magiging tatay ako agad. Sobrang gulo po ng buhay ko. I was empty. Wala akong kapayapaan at hinahanap ko ang kapayapaan at kasiyahan at kaligayahan sa barkada, sa babae, sa tropa, sa drug, sa alak, sa pera. But one night, I found myself crying and I said, Lord, pagod na po ako.
Kung talagang gusto mo kong i-rescue, magpadala ka po ng mga tao na i-rescue ako. You know what? After that moment, nagpadala si Lord ng mga tulong, ng mga tao para makatulong sa akin, para ma-rescue ako. You know what? Purihin ng Panginoon kasi may mga taong ginamit na nagtatag sa'yo ngayon. Sino yung nagtatag? O may mga, o salamat sa pagtag mo sa akin ha. Ay, buti na lang, tinag mo ako, na-encourage ako dun sa message ni Pastor. Why? Kasi yung mga taong nagtatag, nag-share sa inyo, nag-PPM sa inyo ng message na ito, minsan din po yung ligaw at lito. Hindi po perfect yan ha. Patuloy pa rin pong binabago yan ni Lord katulad ko. Pero iba yung may relationship kay Lord, yung na-rescue. Iba yung save. Iba yung meron kang personal and intimate relationship with Christ. You see? Biruin mo, si Paul, balik tayo kay Paul. Kanina si Pastor Paul pinag-uusapan natin ngayon, si Apostle Paul ulit, balik tayo. Biruin mo yung may danger pala kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoon. At dalawa yung pinanggagalingan niya yan. Sabi, saan daw ire-rescue ni Christ si Apostle Paul? Una, sa kanyang mga sariling mga kapatid, kaibigan. Yung internal persecution. Isang uri ng persecution ay internal. Sabi, I will rescue you from your own people. Bakit? Kasi may persecution sa loob. Ipa-persecute si Paul na mga dati ng ka-religion. Imaginein mo, yun na nga yun eh. Kaya nga siya, di ba, nag-appeal kay Caesar. Pero bago siya umapil sa Roma, kinausap mo na siya ni King Agrippa. Bakit? Kasi nga, yung mga dati niyang kasama na pumatay, magpakulong at mag-persecute, magpabilanggo sa mga Christians, yun na yung pumapatay sa kanya ngayon, yung gustong pumatay sa kanya. Why? Kasi na-convert siya, na nanampalataya siya kay Jesus. Sabi niya, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi ni Jesus Christ sa kanya. Imagine mo yung dati mong mga inaaway, kakampi mo na ngayon. Yung mga dating akala mo mali, inapunta ka pa lang sa kanila sa tama na. Kaya inaaway siya ngayon ng mga kamag-anak niya, ng mga ka-religion niya, especially ng mga kasekta niya sa Judaism, especially yung mga pare, yung mga kasama niyang, dati kasama natin to ha, aawain na natin to, papatayin na natin to, tumaywalag sa atin, yan. Alam niyo, iba yung sakit na nadudulot kapag iba yung sakit kapag barkada, iba yung sakit kapag yung nakasalubong mo dyan. Masakit Napagsalitaan ka, pinersecute ka, may sinabi sa yung mali, gusto kang patayin. Iba yung sakit kapag masakit kapag ibang tao Pero iba yung sakit kapag nagmumula ito sa mga dati mong kasama. Yung nanay mo, tatay mo, iba yung sakit. Kapag pinipersecute ka na ng nanay, tatay mo, biyanan mo, pinipersecute ka na ng kaibigan mo, yung mga dati mong ka-religion, pag pinipersecute ka na, iba yung sakit Pero iba yung kaligayahan kapag sumusunod ka na kay Lord. Kaya napaka-importanting maunawaan natin that the moment that you have been rescued, hindi matutuwa si Satan. Satan will use your friends, your family, even your workmates, yung mga dati mong kasama sa kalokohan. Dati kasama ka namin sa kalokohan na. Dati kasama ka namin mag-inom. Hindi kami papayag na hindi ka nakasama namin mag-inom. Tsaka sa kalokohan. Dati pag linggo, nasa labas tayo. Ba't ngayon nag-church ka na? Hindi kami papayag. You see, may internal persecution kay Paul. Kaya sabi ni Paul, ni Jesus, huwag kang mag-alala, i-rescue kita. Pangalawa, hindi lang sa internal, meron din external. Type na rin the chat, internal and external. Meron pong tinatawag na external persecution. Ang isang uri naman ng persecution na binabanggit dito, external, from Gentiles. Ibig sabihin yung mga hindi niya kaano-ano. Of course, may mga persecution sa loob, pero may persecution din po sa labas. Ito yung mga hindi natin kakilala, pero ipapersecute ka pa rin nila. Pero i-rescue ka ng ating Panginoon. Kapatid, di ko alam kung ano po yung pinagdadaanan mo ngayon. Kung anong klaseng persecution ang pinagdadaanan mo because you want to follow Christ. Maaring pinapersecute ka, inuusig ka, sinisiraan ka ng asawa mo, mga anak mo, kamag-anak mo, mga dati mong katsukaran, mga dati mong kainuman, mga dati mong kakwentuhan, katawanan, mga dati mong kasama sa kalokohan, sa kasamaan, tapos ngayon nung nabago ka, na born again ka, not by religion but by heart, na convert ka, they will persecute you.
Pero ang pangako ng Panginoon, hanggat may plano pa si Lord sa'yo, hanggat may mission ka pa, ililigtas ka ng ating Panginoon. May you experience God as a rescuer. Pangatlo, sabi ng verse 18, I am sending you, imagine mo, I am sending you to them. Ina-persecute ka, tapos doon ka rin pala, yun din pala yung mission mo. Yung mga dati mong kaaway o yung mga dati mong kakampi, ngayon kaaway mo na, pero babalik ka doon. Pero hindi na bilang kakampi, kundi bilang isang mensahero na, mag-share ka na ng word of God. I am sending you to them to open what? Their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Ano po yung una? Number one, Jesus. Sino si Jesus Christ? According to himself, si Jesus Christ is a revealer. Si Jesus Christ is a rescuer. Pangatlo, si Jesus Christ is a sender. Pakitype nga sa comment section, sender. Sige nga, type niyo sa comment section, sender. Yan. Si Jesus Christ, hindi ka lang niya niligtas para pumuntang langit, para ma-experience ang kanyang grace. Si Jesus Christ, niligtas ka rin niya, nire-reveal niya, si Jesus Christ din pala pumipili para isend niya. Ang Bible, ipinakita na si Jesus Christ ay nagsisend. At ang Bible, pinapakita that Jesus hates cheap talks. Yung mga mahal kita, Lord, pero hindi mo kayang patunayan. Di ba sa mga babae, kapag ka meron sa'yong nanliligaw, sino dito babae, tapos may nanliligaw sa'yo, tapos, sino dito yung mga misis na minsan kaniligawan dati ng ex mo, tapos sabihin, mahal kita, di kita iiwan, talaga? Oo, sarap naman. Paniwalang paniwala ka, di ba? Tapos mga ilang buwan, pinagpalit ka sa iba. Oo, hindi na masarap, masakit. You see? Kaya sabi ng babae, the moment naligawan siya ulit, sigurado ka, mahal ka, mo ako, paninindigan mo yan. I hate cheap talks. Yan ibig sabihin nun. Ayoko nang masalita, tapos hindi ginagawa. Walang masamang magsalita. As long as yung salita mo, kaya mong back upan ng yung gawa. Yung mga babae, yung mga, alam mo yun, yung mga misis ngayon, they want action and execution. Sinasabi mo, di mo naman ginagawa. Ganon din si Jesus. Mahal mo si Jesus, kinakailangan may action tsaka may execution. Now, tayong mga Christian, sabi ng Bible, according to Jesus, tumatawag siya ng mga taong isisend niya. Para ano? Anong gagawin ni Apostle Paul bilang servant na ngayon ni Christ? Una, sabi niya, go. Anong gagawin din natin ngayon? Ano rin pwede natin matutunan? Go as an eye-opener. Yan din yung gagawin. Kung ginawa ni Apostle Paul in his response doon sa calling ni Christ sa kanya, ganon din po tayo, may mandate po ang mga Christian. To be what? To be an eye-opener sa ibang tao. Why? Kasi marami pong mga tao close-minded. Sabi nga ng Bible, to open their eyes. Gagamitin kita para buksan yung kanilang mga mata. Pastor, dilat naman yan. Laki nga ng mata nung kausap ko eh. Hindi to literal na mata, kundi spiritual na mata. I'm gonna use you to open their eyes to the truth. Kasi marami pong tao ngayon, spiritually, blind pa rin, close-minded pa rin. At ang problema sa mga close-minded na ito, nakakita ka na ba ng close-minded na tao? The problem with close-minded people is that their mouths are always open. Ang mga problema sa mga close-minded na tao, yung bibig nila laging bukas. Hindi ako naniniwala dyan. Ganito, ganyan, ganyan. Open-minded ka ba yan? Sabi ng mga networker. Open-minded ka ba? O naman. Opportunity. You see, God will use us as an eye-opener doon sa mga tao, sa mga katrabaho, classmate, tita, tito mo, pinsan mo, sa mga kakilala mo na hindi pa nakakakilala kay Lord, sa mga tao na pumopersecute din kay Jesus at sa'yo. Dahil hindi mo alam yung mga pumopersecute sa'yo, baka bukas sa makalawa kakampi mo na yan. Kung hindi ka titigil bilang maging eye-opener. Pangalawa, go as a soul winner. Hindi lang tayo eye-opener, kundi soul winner. Sabi, and turn them from darkness to light. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi lang to open their eyes, kundi turn them from darkness into light. So, eye-opener. Pangalawa, soul winner. Tayo pong mga Christian. Alam niyo, napaka-exciting ng November series natin. This October, kung nasayahan ka kung paano magpasalamat sa Diyos at sa mga tao,
Sa darating na November, napakaganda po ng series natin and it has something to do with the last things or with the last days. Kaya napaka-importante, ano yung response natin doon? Malapit nang dumating si Christ, malapit nang, alam mo yun, dumating yung kanyang muling pagbabalik, pero anong ginagawa natin? We need to win souls. We need to invite our classmates, our workmates, our friends. That's why I am challenging you that next week, November series natin, gusto kong sabihin sa inyo na mag-invite tayo kasi God is calling you to invite your friends to win their souls. Pangatlo, go as a believer. Yung una, as an eye opener kasi maraming close-minded. Pangalawa, go as a soul winner kasi maraming naliligaw ng landas dahil sa kadiliman. Maraming tao ngayon ligaw na ng landas dahil sa social media. Yung social media pwede mong gamitin para magbigay ng liwanag at direksyon. At pwede rin niyang gamitin para magbigay ng kadiliman at kalokohan at hindi magandang direksyon. Kaya use your social media wisely. Tayong mga Christian, kinakailangan tumulong tayo sa mga taong naliligaw ng landas at yung mga buhay na madidilim. Pangatlo, go as a deliverer para sa mga inaalipin ng mga demonyo at kademonyohan. Sabi nga sa Bible, I will rescue you and use you. Sabi ng salita ng Diyos, I am sending you to them. Why? Kasi to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. May mga taong alipin pa rin ang kapangyarihan ng kadiliman at gagamitin tayo ng Panginoon para maraming mga taong maligtas. Napansin mo yung statement ni Jesus? Ni Lord dito, ni Master? Pag sinabing Master, by the way, kung si Jesus Christ ang Master mo, siya yung curious mo, siya yung Lord mo, siya yung Diyos mo, siya yung masusunod sa buhay mo. Hindi yung feelings mo, hindi yung gusto mo. Napansin niyo yung statement niya? Turn at saka from. Tingnan nyo, I am sending you to them to open their eyes and turn. Everybody type there in the chat, turn. Turn them, may progression. Turn them from, pakitype sa comment section, from. Turn them from darkness to, pakitype sa comment section to. Sige na, come on, help me preach well. Turn from to. Progressive yung mga word na yan. To open their eyes and turn from to. Turn them from darkness and to light and from the power of Satan, mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa kapangyarihan ng Diyos. Matindi to. Bakit may biyahe, may progression? Because discipleship, that's discipleship. I-disciple natin yung mga tao because discipleship is a journey. Pwede bang pakitype natin sa comment section, journey? Sinasabi lang ni Jesus Christ dyan, I am sending you to them for you to guide those people para makakalapit sila sa akin, kay Kristo, para lumago sila kay Kristo. Remember, our goal as Christians is to guide people, help people find their way back to Christ, and help them grow in Christ. Discipleship is putting human being back into order. Kaya maraming estudyante kapag ka nakakilala kay Lord, alam na nila yung purpose nila bilang estudyante. Dati akala lang nila mag-aral, tapos magtatrabaho, tapos mag-girlfriend. Yun lang. Pero ngayon, kapag ka na-born again ang isang estudyante, naging Christian, naging follower ni Christ ang isang estudyante, yung pala purpose ko, na i-point yung mga tao kay Christ, na nagliligtas si Christ. At hanggang ngayon, gusto pa rin ni Christ masave yung mga classmate mo, katrabaho mo, yung iyong mga kapitbahay. You see? Kaya sabi ng The Message, sabi ng Bible, I am sending you off to present my offer of sins forgiven. Sabi ni Jesus Christ kay Paul, gagamitin kita sa mga taong yan, sa mga unbeliever na yan, kasi meron akong offer ng ng kapatawaran ng kasalanan. At meron din akong offer na bagong family sa kanila, spiritual family, Christian family. And the place in the family of God yan, inviting them in the company of those who begin a real living. Sinasabi ni Jesus Christ kay Apostle Paul, ikaw ang gagamitin ko kasi may mga tao ngayon, kinakailangan ma-offeran sila ng kapatawaran kasi lahat makasalanan.
At kinakailangan ng mga tao mailagay natin sa spiritual family kasi nasa pamilya ng demonyo yan eh. At ini-invite natin sila doon sa company, sa grupo ng mga namumuhay. Listen to this, sabi ng the message, baka pag-umpisa sila o begin. Ito, sabi niya, inviting them into the company of those, yung mga tao, mga Christian, who begin reliving. Pwede palang nabubuhay ka pero hindi ka talaga namumuhay. Pwede palang nabubuhay ka lang for the sake of existing pero hindi mo alam ang purpose mo. Sino yung mga namumuhay na may totoong purpose? Yung mga taong may relationship kay Jesus Christ. Yung mga taong may real living. Pwede kang nagli-live. Pwede kang living ngayon, but not real. May mga buhay ngayon, but fake living. Counterfeit living. Demonic living. Not genuine living. Not authentic, not legit. Kasi pwedeng humihinga ka, pero hindi ka talaga buhay. Bakit? Kasi hindi ka talaga namumuhay according to your purpose. Sabi ng Bible, inviting them in the company of those who begin reliving. Kinakailangan maranasan ng mga taong kakilala mo na dapat ma-invite natin sa Sunday, napakaganda ng topic natin. They must experience a real life. Kung ikaw ay nakapag-life retreat na, kung ikaw ay nasa SOD, kung ikaw ay nasa life group, at alam mo na niligtas ka ng Panginoon, let's help people find their way back to Christ. Let's help people find their way back to Jesus. Let's guide them. Ilapit natin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng simpleng pag-i-invite mo. Your invitation towards other people can change somebody's life. In conclusion, who is Jesus according to himself? Number one, Jesus is a revealer. Nire-reveal niya kung sino siya. Pangalawa, Jesus Christ is a rescuer. Pangatlo, Jesus Christ is a sender. Sabi ng verse 15, I said, who are you, Master? The voice answered, I am Jesus, the ones you're hunting down like an animal. Yung hinahunting mo na parang isang hayop. Teka. Prior to this, patay na si Jesus Christ, nag-ascend na eh. Wala na si Jesus Christ dito eh. Pero bakit sinasabi ni Jesus Christ, ako si Jesus na hinahunting mo? During that time, ang hinahunting na ni Paul, hindi naman talaga si Jesus eh. Sino? Yung mga follower ni Christ. Yung church. Yung mga saved, yung mga saints. Yung mga disciples ni Jesus Christ. Bakit sinabi ako? Kasi si Jesus Christ at saka kapag ka sinaktan mo yung katawan ni Kristo, sinasaktan mo si Kristo. Kapag ka galit ka sa katawan ni Kristo, galit ka kay Kristo. Sabi niya, I am Jesus. Wala na si Jesus Christ dyan yan. Nag-ascend na. Makit na sa langit. Ano ibig sabihin nun? Ang pinapersecute ni Apostle Paul, technically, in a sense, si Jesus Christ. Why? Kasi katawan ni Kristo ang sinasaktan mo rin si Kristo. Kaya every time na pag nilalait natin ng church, nilalait mo si Jesus. Every time na nagsasabi tayo ng negative sa church, sinisiraan natin ng church, sinisiraan mo si Jesus. Hinahunting mo yung church, hinahunting mo si Jesus na parang isang hayop. Pero sabi ng verse 16, but now, upon your feet, I have a job for you. I've handpicked you to be a servant and witness so what's happened today and to what I am going to show you. Sabi ni Lord, sige, sinaktan mo ko, sinaktan mo yung mga taong sumusunod sa akin, pero may trabaho pa rin ako para sa'yo. Babaguhin kita. Dumating ba sa punto ng buhay mo na kagaya ni Apostle Paul, na nagsabi ka ng masasama ng negative against the church, against Jesus, lumayo ka sa church, lumayo ka kay Christ. Ang paglayo sa church ay paglayo kay Kristo. Lalong-lalo na kung umalis ka sa church tapos hindi ka naman nagkaroon ng ng panibagong church. Hindi ko nilelebel yung church kay Christ. Pero ang ibig ko lang sabihin, ang tunay na pruweba ng tunay na pagmamahal kay Jesus ay pagmamahal mo rin sa church. Maaring nasaktan ka ng church, maaring lumayo ka, maaring ngayon mo lang napapakinggan ng mensaheng ito. Bumagsak ka, pero kaya ka pa rin ibangon ng ating Panginoon.
Naway ma-encounter mo yung Jesus Christ na pinapersecute at winawalang bahala mo before. Marami sa atin, baka winawalang bahala mo si Jesus. Pinapersecute mo si Jesus. Pinapersecute mo yung kanyang church. Pero sinasabi ng Bible, si Jesus, binago niya, pinili niya sa Apostle Paul for a purpose. Listen, yung pagpili rin sa'yo ni Christ ay may purpose. Ini-ignore mo si Christ, pinipersecute mo, kaya napapakinggan mo tong mensaheng ito, baka ito na yung pagkakataon na kung saan tinatawag ka na ng ating Panginoon to serve Him. Indeed, Pastor, hindi ko po kaya kasi ang pangit ng nakaraan ko. Pastor, parang hindi ako makakapag-serve kasi ang dami kong mali, ang dami kong sablay, ang dami kong kasalanan. Nakapatay ako ng ganito, nakagawa ako ng ganito. Arumal-dumal yung nagawa ko, Pastor. Kaya pa ba akong patawarin ni Lord? Kung magre-repent ka, sasabihin ko, yes. At tanong nga, Pastor, kaya pa ba akong patawarin ni Lord? Kung mananampalataya ka kay Jesus, magsisisi ka, kaya kanyang patawarin. Hindi kanya papatawarin kung hindi ka magsisisi. Pero, Pastor, ang tanong, kaya pa ba? The answer is yes. God can transform even the worst person like the Apostle Paul. Kung kayang baguhin ni Lord si Apostle Paul, kaya kanya rin baguhin. Just surrender your life to Jesus, ask for forgiveness, go back to Him, and serve Him again. Nanalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na yung pong ipinagkaloob sa amin. Thank you for accepting us. Thank you for saving us. Thank you for restoring us and renewing us. Thank you for healing us and providing for our needs. If you're that person na wala pang relationship kay Jesus, why don't you consider surrendering your life to Jesus and accept Jesus in your life, not just as Savior but as Lord? Why don't you consider to accept Him? But before that, kung gusto mong mapatawad ka, you need to admit that you're a sinner. You need to repent of your sins and you need to put your faith in Jesus for your salvation. You cannot save yourself. Hindi dahil mabait ka kaya ka pupuntang langit. Hindi sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao ang pagpasok sa langit. Makakapasok ka sa langit kapag ka nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. If you're that person, sabihin mo lang, Lord, I repent of my sins and I put my faith in you. Maraming salamat po. Lord, bless your people. Bless everyone. We owe you everything. Lord, bumagsak man kami ngayon, pwede pa rin kaming bumangon dahil God can transform even the worst person from darkness to light, from the power of Satan to power of God. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May tanong ako, Pastor. Pastor, paano ko malalaman kung talagang ligtas ako? Una, sinasabi ng salita ng Diyos, kung talagang nanampalataya ka, binibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. For anyone who receive and believe in His name, He gave the right to become children of God. Paano ko malalaman kung talagang children of God ako? Yun na nga yun. Pero ebidensya, Pastor, ng paggawa, meron. Kung alam mong naligtas ka at alam mo sa sarili mong nagrepent ka, alam mong tinanggap mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior, dapat hindi ka hihinto. Yes, madadapa, pero dapat magpapatuloy ka. Find the life group today. If you want to grow in your faith, find the life group. Mag-type ka sa comment section, gusto kong mag-life group, gusto kong umattend ng mga life retreat, gusto kong umattend ng mga Bible study, kasi kung talagang naligtas ka, magpapatuloy ka. This is Pastor Paul. God bless you at nandito po ang ating pong pagbibigay. Ilagay niyo po yung mga karapat-dapat na pagbibigay para sa ating Panginoon. Andyan po yung ating pong GCash at naniniwala po ako as we bless His church, the Church of Christ, yung simbahan po ng ating Panginoon, naniniwala po ako na pagpapalain din tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag po natin pagdamutan ang ating Panginoon kasi lahat po ng meron tayo ngayon, every good and perfect gift is from God. Yan po ang sinasabi ng Book of James.
Kaya po, ibigay natin ang ating the best. Meron pa pong oras. Come on. If you want to bless God, ibigay po natin ang ating tithes, ang ating offering, at maniwala ka sa akin, ang ating Panginoon na alam ang pangangailangan mo, ang mga gusto mo, kaya niyang ibigay yan according to His will and according to His timing. This is Pastor Paul na nagsasabing see you next week for our new series for the month of October. Napakaganda po. Maniwala po kayo, napakaganda po ng ating series. Our series for the month of November is entitled Wake Up Call. Wake Up Call. Pag-usapan natin yan next week. God bless you and see you again sa ating mga online services. Bye-bye!